more basher, more income. Ganun yun. Hi mga life, another video, another share guys, another POV. So ngayon, magbibigay tayo ng point of view sa isa sa mga live ni Rachel last night. Yes, this is heart to heart talk dahil buong puso talaga pinagtapat ni Rachel ang totoong siya. Ano kaya ito? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val, Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Ruel Malalag, Kalingap Roel, Rachel Morales Vlog, Kalingap Edo, Kalingap Angeli, Kalingap Awe, Kalingap Dan, Kalingap Rose, at sa aming mga reactors, Kalingap Reactors, maraming salamat sa araw-araw na pagbibigay ng support at pagmamahal sa aming lahat. Mabuhay tayong lahat, ganon. So, what's up guys? Bakit ba merong ganitong usapin at bakit ba kailangan magpaliwanag ni Rachel kung anong merong ugali siya ngayon? Hay nako, para talaga tayong hindi na grade to dyan kung kailangan pang ulit-ulitin ni Rachel at ipaliwanag ni Rachel yung transformation ng kanyang ugali. Though, yung Rachel ngayon ay mas gusto ko kasi mas makasalamuha mo siya ng parang easy to get along with kasi parang ano siya masayahin di ba? Palakwinto, joker, kwela, kalog, di ba? Punong-puno ng good vibes sa buhay. Yan dapat ang iniidolo natin, yung hindi ka mabobored. Hindi ka boring sa buhay. Yung tipong boring ka pero pag siyang magsasalita, kapag siyang napapanood mo, parang meron kang instant effect ng positivity. Oy! O, diba? So, ito na nga guys, pakinggan nyo kung ano ang paliwanag ni Rachel, kung bakit nga ba merong yung Rachel dati at yung Rachel ngayon. O, sige na nga! Nakita ko, yun ako. And then, wala pong kaartihan yun, wala pong kaplastikan. Yun po ay totoong ako. At wala pong, wala pong halong kaplastikan. Totoo po yun. Kung ano po yung pinapakita ko sa inyo, or nakikita nyo sa mga kilos ko, ganun po talaga ako. And then kung naiingayan kayo sa akin, or talagang, ganun po talaga ako. Siguro nung first vlog sa akin, siguro maano pa ako magsalita nun, kasi syempre nilulugar ko po yung sarili ko na ay ganito ibang tao to, kailangan natin magpakita ng full of respect. Syempre hindi mo sila ka-level and hindi mo sila close, and kailangan mong kasi ang turo sa amin ni mama, nila papa, magbigay kayo ng galang sa mga taong yung hindi nyo naman kilala. Yung kahit kilala nyo, magbibigay pa rin kayo ng galang. Pero yung pag hindi kayo close, yung makipag-usap pa ng tama lang, yung So, narinig nyo na. Actually guys, wala namang nagbabago sa kanya dahil ipinanganak naman talaga siya ni Lord na yun, di ba? Sadyang yung una natin siyang nakilala ay tahimik lang sa umpisa kasi yun ang kailangan, di ba? Ang awkward naman siguro kung bigla na lang siyang magiging kalog sa mga taong bagong kakilala lang niya, lalong-lalo na sila Kalingap Rab, masyadong respetadong mga tao yon, di ba? Understood naman talaga siguro yon na makikita at mararamdaman natin at naririnig natin na medyo joker na si Rachel ngayon, kuwila kalog, mapagbiro siya or mabiro or nabibiro niya si Ruel kasi nagiging close na niya yung tao, di ba? Nakukuha na niya yung vibes ng tao. Ay, pare-parehas lang naman tayo actually, di ba? Kapag pumunta ka sa isang bahay, di ba? Like for example, bigla ka bang tatambling dyan? Bigla ka bang mag-iingay dyan? Di ba? Syempre, napakatahimik mo pa, di ba? Pero once you get along with the people na nasa bahay na yon, ay talagang mapapakwento ka din. Ay, di ba? Lalabas yung totoong kulay mo, lalabas ang totoong ugali mo. Dahil, kumbaga,
meron kang kaugali, or 'di ba sabi nga, birds the same feather flock together. 'Di ba? But anyways, for me kasi, you know guys, ang pagbabago ni Rachel ngayon ay gustong-gusto ko naman. 'Di ba? Yung pagbabago na 'yon ay swak na swak kung ano man ang buhay na meron siya ngayon. Talagang ipinanganak siya as a vloggerist siguro, 'di ba? Dahil yung ugali na 'yon, yung ugali niya ngayon ay yun naman talaga ang karapat-dapat. Kapag isang vlogger ka, dapat talagang masalita ka with energy, kalog, 'di ba? Yung tipong meron kang epekto sa mga viewers mo, yung parang kinakausap mo sila, yung parang nag-heart to heart talk lang kayo at ganun dapat. That's Rachel 'di ba? And naku naman, sa mga laging nagrereklamo dyan sa ugali ni Rachel ay hindi sila tunay na fans. Hindi sila, bashers are there para mamuna at mamansin kung anong sa tingin nila ay mali. Ito ang tama, 'di ba? Please know guys na hindi naman tayo perfecto, may kanya-kanya tayong ugali. Hindi ibig sabihin yung ugali na gusto mo ay hindi yun yung ugali ni Rachel, ay pangit na yung ugali niya. 'Di ba? Parang yun yung pagiging, yung si Rachel ngayon, yun yung pagiging unique niya, and whether you like it or not, yun na talaga yun, hindi na mababago yun. And para sa akin, yun yung pinaka the best na Rachel na nakikita natin ngayon, 'di ba? Hindi niya kailangang magpaliwanag kasi sa totoo lang guys, sa buhay na to, whether you like it or not, kahit anong gawin mo, meron at merong magiging hindi masaya sa mga success mo sa buhay. Alangan man sasabayan mo sila sa pagiging unhappy nila. 'Di ba? Syempre, dapat ay hayaan mo na lang yung mga bashers kasi talagang ganun Just enjoy the moment, live at the present, and hindi mo na kailangan i-please ang lahat para gustuhin ka nila. So, dapat kusa yung ibinibigay nila yung pagmamahal at suporta sa'yo. 'Di ba? Yung tipong hindi mo na kailangan magpaliwanag, ako guys, ang pinakamabait ako guys, ang pinakatahimik ako guys, ang hindi makabasag pinggan, plato, baso dyan. Ay, nako. Napakahirap talaga ipaliwanag yung sarili mo sa mga taong in the first place ay hindi ka naman gusto. Dahil sa totoo lang, Rachel, kahit magpaliwanag ka ng 10 times, 100 times, 1,000 times, at the end of the day, hindi ka nila maiintindihan. Kasi nakaset na sa utak nila na they just don't like you. So, of course, hindi ka dapat maapektuhan dyan, or kung maapektuhan ka man, okay, I will give you time. 1 minute only. And then after that, squeeze. I-flash mo yung mga negative vibes na yon, and balik tayo sa embrace positivity and avoid negativity. So, pakinggan nyo guys yung part na nagpapasalamat si Rachel sa mga taong tanggap siya, sa mga taong mahal siya, sa mga taong walang demands, di ba? Basta suporta lang, basta mahal lang siya. And thank you, Lord. Di ba? Kapag yung mga kapatid ko, mga close ko, ayan, ganun po talaga ako. Nang madaldal, tsaka para joke, yan. Kapag magjo-joke ka sa akin, tatawanan ko lang yan. And then, magiging close tayo. Kasi, yung salitang kalog. Ayan, kalog po talaga ako. And yung mga, alam mo po yun, mahilig ako magbiro. And then, nakakaano lang kasi may mga taong tanggap tayo. May mga taong naiintindihan tayo. May mga tao na, alam niyo yun, may mga tao na gusto yung personality natin, yung pagiging totoo natin sa sarili. Ayan. Kasi once na ipakita ko yung sarili ko, yung ugali na meron ako, parang ang sarap sa pakiramdam na, ay, gusto ko ng tao, tanggap ko ng tao, na, kahit ganito ka, simple ka lang, yung, alam mo yun, para sa akin kasi, asaya sa pakiramdam na, may taong tanggap ka, na kahit ganito ka, magiging kasing vibes mo pa.
And then, sobrang thankful ako kasi meron ako nakilalang taong ganun. Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka, honey. And then, sa mga taong supporters ko dyan, and sobrang nagpapasalamat ako kasi na-appreciate niyo po ako. And then, naiintindihan niyo po ako. And then, lagi kayo nandyan para supportahan ako. Hindi niyo ako dinadown. Tinataas niyo pa ako. Ay, nako. So, ngayon, di ba, napakasaya na magmahal or napakasayang isipin lang na hindi mo kailangan ipaliwanag yung sarili mo araw-araw, every time. Na dapat ganito ako i-explain mo kasi wala, magiging useless yan. Hindi ka maintindihan ng mga taong hindi ka gusto. Hindi ka maintindihan sa mga taong bashers. Haters gonna hate, of course. And ngayon, sa last part na yon, ang sinabi ni Rachel na ano bang ibig sabihin niya na more bashers, more income. Ay, ganun. Mas maganda na, hayaan mo lang yung mga basher mo. And then, more basher, more income. Ganun yun. Parang gusto kong ganun yung mindset ko na more basher, more income. So, ayun na nga sa last part, ang pinaka-exciting na sinabi ni Rachel na more bashers, more income. Yon ang epekto ng embrace positivity and avoid negativity. Yes! Bakit ko nasasabi? Sa tingin ko kasi natuto na si Rachel, 'di ba? Considered bashers as a blessings. And kung mahalin mo yung mga 'di ba sabi nga love your enemies. Napakahirap yung ganong utos ni Lord pero that's it, 'di ba? It works if you just don't care these people kasi talagang wala silang magandang sasabihin naman talaga sa'yo. Might as well, you have to learn the art of Deadma at the same time, enjoy it because bashers is a blessings, diba? Bashers are equivalent to more income and it's also good for the hype. Diba? Boring kasi kapag walang bashers diba? Matuto kang gawing positibo ang mga negatibong nangyayari. Gawin mong positibo ang mga negatibo na sinasabi ng mga tao sa'yo. Ganon, diba? Kasi kapag lagi mong iisipin yung mga sinasabi ng mga pangit sa'yo, walang magandang epekto yan sa'yo. Talagang sasakit yung ulo mo, mabubwisit ka lang, magiging low energy ka at mawawalan ka ng gana. Yung umagang-umaga pa lang, pero bad trip ka kasi meron kang nababasa. Dapat ganito tayo. Mapa-Rachel man, mapa-ako man, kung sino man dyan, it applies to everybody actually kasi sa panahon kasi ngayon ay talagang present or nasa social media na talaga yung buhay natin and yes, may mga tao talaga or lahat ng tao ay may access na mag-comment sa'yo ng negatibo at positibo. So, dapat alamin mo or dapat natutunan mong tanggapin ang positibo at mga negatibo. 'Di ba? Everything must welcome. Kung mahal mo yung mga fans mo, mahalin mo din yung mga bashers mo kasi yung mga bashers na yun, kulang yun sa pagmamahal. Malay mo, pagmamahal lang ang kailangan nila at once na nakita nila sa'yo ay mapagmahal to si Rachel sa mga bashers and magiging fan na sila. Imposible, di ba? Imposible, pero malay natin. Di ba sabi? Changes is the only constant in this world. Diba? Minsan, may mga ganung chances Yung bashers mo noon, nagiging fan mo na ngayon kasi nakita nila, ay, napaka-consistent na tao na to. Napaka-positibo na tao na to. Yung tipong binabash ko na to araw-araw, pero parang walang pake. Tuloy pa rin sa paggawa ng tama, tuloy pa rin sa paggawa ng magaganda. And yun, pagising niya sa umaga, nagta-transform na siya into a fun. May mga ganyan, di ba? Ay, ako nga na reactor lang, nagre-react lang sa kung sinong gusto kong
reactionan, meron pang mga sasabihin ng iba, di ba? Hey, you are all entitled with your own opinion. But ako kasi, since reactor din ako, nagbibigay ako ng opinion or I have to welcome all those comments or opinion din. Kung kung kasalungat yung opinion nila sa opinion ko, edi fine. Edi wow. Mas maganda nga yung sa ganun kasi para sa akin ay magkakaroon tayo ng magandang discussions kapag merong minsan negatibo kasi sometimes ay di ba, we need those minsan yung iba kasi, yung ibang mga fans kasi or yung mga bashers kasi ay ano ba sila? Reminders na you have to do more. You have to do better. Na dapat maging successful ka para mas ganahan ka. Ay, nako, depende sa'yo kung paano mo gawing positibo ang mga negatibo na sinasabi ng mga bashers. Kasi once na sinabing bashers, wala talaga yung magandang sasabihin at wala talaga yung makikitang maganda sa'yo dahil lahat ng nakikita nila sa'yo ay puro mali, puro pangit. O, diba? Kasi, ayun, malungkot yung buhay nila. Ganon. Wala na akong masabi sa mga bashers na yan Just enjoy it, di ba? Enjoy mo yung mga bashers na yan. It's part of it. It's part of life, di ba? It's part of the life na meron ka ngayon. Nasa social media ka, kaya welcome mo lahat, ang mga pangit at hindi pangit. Anyways guys, maraming salamat. And yes, indeed, more bashers, more income. More bashers, more blessings. Thank you, fans. Thank you, bashers. Ganon na lang siguro. Or thank you, Lord. Sa lahat ng mga viewers. O, diba? Salamat. Bye-bye.